Para po sa umagang ito ay tatalakayin natin ang mga production parameters kasama po natin si Doc Ariel. Tama yan. Importante nating malaman ang production parameters ng ating mga alagang baboy dahil dito natin masusukat kung gaano kagaling ang ating ginawang pag-aalaga sa mga ito. At ang isa po sa mga tinutukoy namin na production parameters ay ang tinatawag po nating ADG Doc o Average Daily Gain. So yan po yung binibigat ng baboy po natin kada araw. At mas mataas po na ADG, ibig sabihin lamang po niyan mas mabilis lumaki ang ating baboy at mas maaga po natin silang maibebenta. Doc, paano ba natin kinocompute yung ADG? Kunin natin ang naging timbang ng ating alagang baboy nung siya ibenta at isubtract sa kanyang birth weight. Pagkatapos, i-divide natin ito dun sa bilang ng araw na ating inalagaan ang baboy. At ang isa pa nga po sa mga tinutukoy naming production parameters ay yung tinatawag naman pong FCR or Feed Conversion Ratio. Ang FCR po ay ang dami ng pagkain na kailangan para bumigat ang baboy ng 1 kilo. Kaya mas mababa pong FCR, ibig sabihin po nun ay mas maganda dahil sa kakaunting pagkain lamang, hindi nasasakripisyo ang pagbigat ng ating mga alaga. Sa pagkuha naman po ng FCR, kailangan malaman lang natin ang dami po ng kinain ng baboy mula pagkapanganak hanggang maibenta at i-divide po natin ito sa ibinigat po ng ating alaga mula pagkapanganak hanggang maibenta po siya. At syempre, para humabilis ang paglaki ng ating mga alagang baboy, bigyan po natin sila ng Pigrolac Premium Hog Feeds dahil ito po ay high density diet. Kakaunting pakain lamang ang kailangan natin pero napakaganda po ng performance ng ating mga alagang baboy. Sa mga inahin naman, Ana, importante ding malaman yung mga production parameters. Ilan dyan yung tinatawag nating conception rate, farrowing rate, litter size, at birth weight ng mga biik. Ang conception rate ay ang bilang ng inahin na nagbuntis out of total ng inahin na pinakastahan. Kalimitan, masasabi nating maganda ang conception rate kung 90% ng ating pinakastahan ang nabuntis. Ang farrowing rate naman ay ang bilang ng inahin na nanganak out of yung total na inahin na pinakastahan. Ibig sabihin, masasabi natin na maganda ang farrowing rate kung 80% ng ating pinakastahan ang nanganak. Mahalaga rin, Doc, yung bilang ng mga biik na ipinanganak o yung tinatawag po nating litter size. At ang average litter size po dapat ay 10. Pero bukod dyan, importante na makuha natin ang birth weight ng mga biik. Ang masasabi po natin na maganda ang birth weight ng mga baboy ay kapag tumimbang sila ng 1.5 kilos pagkaanak. At para po sa magandang pagbubuntis ng ating mga inahin, bigyan po natin sila ng Mama Pro Developer at Mama Pro Milkmaker naman para sa mga nagpapasusong inahin. Sa pangmahalagang bagay, Ana, yung tinatawag nating mortality rate. Nangunguna na dyan yung tinatawag nating pre-weaning mortality. Ito yung bilang ng biik na namatay mula pagkaanak hanggang sa maiwalay at ang standard dyan ay dapat 10%. Pangalawa dyan yung tinatawag naman natin na post-weaning mortality o yung bilang ng baboy na namatay mula pagkawalay hanggang sa maibenta. Ang standard dyan ay dapat 5%. Kailangan lahat po ng production parameters na ito ay may record po tayo para malaman natin kung epektibo po ba ang pag-aalaga natin ng baboy o kung tayo po ba ay may kinikita pa. Yan po ang ating lesson para sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli. Ako po si Miss Ana. At ako naman si Doc Ariel. Dito po sa Usapang Baboy. Sa aming pagbabalik, abangan niyo po ulit kami sa Usapang Baboy Plus. Kung eksperto ang kalaban, eksperto din dapat ang katapat. Vetrasin Gold. Ang eksperto sa sipon, ubo at lagnat ng baboy. Sa doble bisa ng pinagsamang lakas ng Thiamulin at Doxycycline, ito ang nagbibigay ng pinakamabilis at ekspertong lunas sa sipon, ubo at lagnat ng baboy. Ang Thiamulin ay sadyang ginawa para labanan ang mycoplasma na nagdadala ng sakit. At kapag sinabayan pa ng new generation tetracycline na Doxycycline, ang Vetrasin Gold ay nagiging mas mabisa laban sa mga bakterya na gaya ng mycoplasma, Actinobacillus, Pasturella at Bordetella species. At mas marami pang ibang bakterya na nagdudulot ng sipon, ubo, lagnat at kahit pneumonia. Ngayon, bilang na ang oras ng sipon, ubo at lagnat sa doble galing magpagaling ng Vetrasin Gold.